medyo uminit po ang ulo ng mga OFWs natin over the weekend because of the fact na sinasabi nila bakit na naman kami ang nakita na naman ng gobyerno na kakaltasan. Pag tumaas ang SSS, sila raw kaagad ang inuuna. Pag tumaas ang Pag-ibig, sila rin ang inuuna. Ngayon naman daw, PhilHealth, parang kaya tuloy ang sabi ng mga OFW, ano kami, gatasan? Ano kami, mayayaman? Eh kung titignan nyo rin ho ba yan, may, mukhang may punto rin ho yung mga OFW natin. Hindi naman kasi, lahat dyan, professional. Hindi na naman lahat dyan, engineer, doktor, nurse. Karamihan ho dyan, DH, driver, pahinante. Ayan ho, syempre pag yun ho ang trabaho mo, hindi naman ho kalakihan din ang sweldo mo. Sus Mariosep. Kaya nga po, ang sigaw po nila, bakit? Ha? Pero bayan, ito ho, nag-research ho ang inyong lingkod kagabi. Alright. Base po sa aking pananaliksik, at ito ho, alam ng mga mambabatas natin, ano po, lumalabas ho, tama ho yung sinasabi, ito ay para doon sa Universal Healthcare Law natin. Okay? Yung contribution, lahat tayo, pati pag, kahit na self-contribution ka, nagbabayad ka ng PhilHealth. Okay? Pag ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, matik tatanggalan ng kumpanya yung sweldo mo. Para nga diyan sa PhilHealth na yan. Alright? Pero doon sa batas daw, hindi naman daw kasama ang mga OFW. Kaya nagtataka ang ilan, maging si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List, bakit napasama na ngayon ang OFW. Nakita niya rin na sa implementing rules and regulation, IRR, doon isiningit na singilin ang OFW. My goodness! Okay, ito pong katanungan mula sa OFW natin. Monitor daw po ba ng Pangulong Duterte ito pong iyak ng mga OFW ngayon na additional 3% na ikakaltas or kailangan nilang bayaran sa PhilHealth, and they're complaining about this. Namomonitor po ba ng Pangulo raw ito ngayon, Secretary? Monitored po sa press briefing po. Anunsyo ko po kung anong naging direktiba ng Presidente sa PhilHealth. Ay, nako, okay. Secretary Harry Roque, Sir, Presidential Spokesperson, maraming salamat. Sec, please stay healthy. Ano po? Kayo din po. Maraming salamat. Thank you po. Good morning. Ay, sana naman may magandang balita na si Secretary mamaya sa press briefing. Oo. Pero may kutob lang ako. Baka suspindihin muna ito. Mabuti na lamang nag-ingay ang mga OFW natin. Kung hindi, Diyos ko po. Okay, nasa linya si Dr. Gigi Domingo, ang Vice President ng PhilHealth. Magandang umaga, Dr. Gigi Domingo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Erwin. Magandang umaga rin po sa lahat po nakikinig po sa inyo. Ay, salamat po. Talagang kahapon pa ho namin kayo hinahanap at yung mga OFW natin. Ma'am, alright. 3% additional na singilin or sisingilin sa mga OFW ASAP, pero sabi nga ito ay nasa batas na. Medyo hindi ho yata alam ng mga OFW natin, OFWs, dahil mukhang ngumangawaho sila at umaaray, Dr. Gigi. Pakipaliwanag, saan po nanggaling itong 3% na dagdag sa kontribusyon nila, Dr. Gigi, ma'am? Opo, naintindihan po namin ang sentiments ng mga OFW po. Last year, mga November po last year, ay naglabas na tayo ng circular implementing the provisions of the UHC law. Ito po ay 3% uniform across all direct contributors po. So last year pa po natin na ilabas yun. This year, noong April, naglabas lang further guidelines on this. And in fact, anticipate na po natin na magiging mabigat ito sa ating OFWs. Kaya dito yung ating circular na ilabas ay meron po doon mga flexible payments na pwedeng i-adapt ng OFW. Dok, matanong ko, Doktora, saan ang galing itong circular na ito? Is it galing lang sa inyo dyan sa PhilHealth o ito'y kasama doon sa nung maaprubahan ng Universal Healthcare Law? Ang circular po ay galing sa PhilHealth.
no? Okay. Pero ang pag-implement, the circular is to implement the provision of the law. So yung 3% po, nasa law po yun, Oo. pero the circular itself, parang mga detailed guidelines to implement the provision of the law. Pero So nanggaling lang po yun sa PhilHealth. sabi po ni Ma'am Susan Ople, isa pong NGO. Hello? Ma'am, hello, can you hear Yes me? po, nag-copy po kayo. Opo. Can you hear me now, Doktora? Okay, Sabi po, ma-fold lang, ma-fold. sabi po ni Ma'am Susan Ople, siya po isang NGO for OFWs at si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List, yung sa batas daw po, ma'am, nung inaprubahan niyang Universal Healthcare Law, wala naman daw po yung OFW doon. Sinama na lang ang OFW sa singilin na yan sa IRR na, sa Implementing Rules and Regulation. Tama po ba, Dr. Gigi? Kung titingnan po nila yung provisions on who are the direct contributors, doon sa law, nandun po nakasama po lahat ng OFWs. Pero hindi po yata sinabi doon na 3%, ma'am. Is this correct? Kasi siyo po sinasabi nila Ma'am Ople at saka Nakalagay rin po yun. Nakalagay din. Sinabi na yung direct contributors and earlier na define who are the direct contributors po, and then later provision says the direct contributors will be a percentage of their salary. So i-table po yun na nandun po lahat ng yearly kung magkano percentage per year. Alright. So nandun po yun. Okay. Ito pa po, ma'am, kaya umaaray ang OFWs natin. Totoo po ba na 3 months advance ang kailangang singilin para makaalis ang OFW? Is this correct or not? Based po sa circular natin, that's part po ng flexible payments po, no? Based sa circular natin, this year, kasi they usually pay only 2,400. Kung manggagaling dito sa country at alis po sila, or even the OFWs abroad, they can pay only 2,400. And the rest of the payment, kung magkano po yun, depende yun sa salary nila, they can pay within 1 year. So flexible payment, 1 year po, they can pay within 1 year. So yung sinasabing 3 months advance, that's for next year, they can opt to pay the initial payment will be 3 months, and then the rest will be again hulugan for the next year. Is it, so yun po ang flexibility po. Opo. Is it true din ba na pag hindi raw nakabayad ang isang OFW, hindi siya makakakuha ng Overseas Employment Certificate or OEC at may kasama pang penalty? Tama po ba yun? Right now, hindi po tama yun because hindi po nakakabit ang payment premiums ng PhilHealth sa OEC. So hindi po hindi ngayon, that's not being implemented. Pang last 2 questions, ma'am. Ito hong sinasabi ng PhilHealth, may mga nagsasabi na by next year, tataas daw po ito sa 5% na. Is this correct? Hindi po. Based dun sa law, ay tataas ng 0.5% every year until a maximum of 5%. So kung titingnan niyo po yung mga 2024 pa tayo, mag-reach ng 5%. 2024? Opo. Alright. Opo. Panghuli na lamang, ma'am, umiiyak po ang mga OFW. Magagawan po ba ng paraan ho ito na kasi maging si Senator Bongo nakikiusap sa PhilHealth na i-delay muna kaya itong dagdag na contribution na ito? Maging po ang AXIS Party List ay nakikiusap, I think magpapatawag sila ng session dito kung para tignan kung paano ano ho ang win-win solution na kasi nasa batas na nga ito, sinasabi ho ninyo, Dr. Gigi, pero pwede ho bang i-delay ito kahit paano itong contribution na ito, additional contribution, Dr. Domingo? We will be exploring all the means to be able to help our OFWs, lalo na alam natin po nitong pandemic na to, maraming nawalan ng trabaho, maraming nabawasan ng kita. Opo. We will explore all the means, including that option, basta within the law, because we can act only within the law po.
Alright. Kung extension, actually meron na tayo extension of payment, so that's until May 31, but we will see how to further address itong mga issues po na ito. Kasi ito ho yung sinasabi nila ngayon na doktora na parang wrong timing kung saan may pandemic, kung saan Opo. sila din ay wala rin pong no work, no Yes. pay din sila sa abroad. At saka one last question, ma'am. Kailangan ba Opo. talaga? Kasi ma'am, yung sa Middle East, merong mga countries dyan na kinakaltasan ng OFW sa sweldo nila dahil may magandang healthcare system ang isang bansa dyan o ilang bansa sa Middle East. So sinasabi ng OFW natin doon sa Middle East, kinakaltasan na nga kami dito, kakaltasan pa kami ng PhilHealth dyan. Hindi naman namin magagamit ang PhilHealth dito, Doktora. Opo, yes, we will also discuss sa situations kasi maraming situations nga ang na bring up in our talks with OFW, so i-discuss po natin yun. Alright. Doktora Gigi Domingo, Vice President ng PhilHealth, maraming salamat ma'am, magandang umaga. Salamat po, salamat po. Congressman Eric Yap ng AXIS Party List, magandang umaga po. Sir Erwin, good morning po. Good morning po sa mga listeners at viewers natin ngayong umaga. Sir, wala na raw pong magagawa ang PhilHealth, kundi i-delay na lang daw siguro kasi nasa batas daw ho ito. Ano hong plano ninyo ngayon? Kasi sa nabasa ko ho kanina sa pahayagan, nagagawa kayo ng paraan na kung pwedeng harangin o i-delay pa itong dagdag singilin na naman sa OFWs, Congressman Yap. Sir Erwin, kung madidelay nila yan, magandang balita po yan. Pero mamaya po, kakausapin ko yung mga ibang kasamahan ko dito sa Kongreso para silipin po na baka pwede po, doon sa pagtaas, wag na po isama ang mga OFW. Then, alam natin yung mga kamag-anak nila ay makikinabang din sa universal healthcare. Pero Sir Erwin, kailangan intindihin din natin sila na yung mga OFW po, hindi rin mabilis ang buhay nila sa ibang bansa. Right. At dugo at pawis ang kanilang puhunan doon, Sir Erwin. So tayo po, gagawa po tayo ng paraan. Baka pwede po sa Oversight Committee na mai-suggest natin na i-fix lang po yung OFW at wag na po sanang isama sa pagtaas-taas. Kasi kung makikita natin, napatawan na po ng 2.75% ang OFW last year. Ngayon po, ginagawang 3%. So baka pwede 2.75 muna at doon sa mga succeeding year, spread out po ng baka pwedeng hindi ganun kataas muna ang pagtaas sa kanila. Kasi ang sinasabi po pwede, sa employer ipasa. Kasi sa employer dito sa Pilipinas. Kasi ang sinasabi po ng mga OFW kung medyo mabigat po sa kanila ay sa kanila every dollar save o every dinar o every real malaking bagay na ho yan kasi ilang subo na rin daw ng kanin yan sa kanilang pamilya. Kung titignan mo, bagamat sinasabi nga ng iba, 600 lang naman yan, bakit umaaray? Malaki na rin daw ho yung 600 pesos, Congressman Yap. Yes, sir. Naintindihan natin mga kababayan nating OFW. Dahil syempre, sir, yung kanilang pinagdadaanan ngayon dahil lockdown doon, walang ayudang galing sa gobyerno, konti po ang nakakarating. Hindi dahil sa walang ginagawa ang OWA at ang ating polo office doon, kundi dahil sa malalayong lugar. Katulad sa Dubai, sir, malaki po ang Dubai. Yung mga malalayong lugar, naka-lockdown, hirap po maabot ng ating mga polo office doon. So ngayon, Sir Erwin, ito po ang ating pakiusap na lang at mamaya isasuggest ko sa mga kasamahan ko, yung 2.75 baka pwedeng ganun muna at yung mga increases, pag-aralan natin na parang hindi po ganun kalaki yung mga increase sa kanila. Kasi sir, yung 0.25 natin, nasa 75 pesos yung dagdag nun sa isang buwan. Ang problema ngayon, sir, syempre yung emosyon nila mataas po dahil sa lockdown. Correct. So, kumbaga, sir, sana intindihin muna natin at pag-aralan natin, sir, kung ano po yung win-win solution. Sabi niyo rin ho kanina sa ilang pahayagan na susubukan yung kausapin din ng PhilHealth para i-hold muna itong dagdag singilin na ito para sa mga OFW, lalo na ngayong kapanahunan ng COVID-19 na hindi pa sigurado kung makakabalik yung ibang kababayan natin sa kanilang mga trabaho dahil baka may mga nagsara na rin ng mga kumpanya dyan sa ibayong dagat, Congressman. Yes, Sir Erwin. Kaya po tayo, kahit alas 3 pa ang ating session, maaga po, nasa Kongreso na tayo ngayon. Nagda-draft na po ako ng letter papunta sa Presidente ng PhilHealth para po makiusap na wag na po munang i-implement yung increase dahil 0.25% lang naman po yun.
unawain po muna sana yung mga kababayan nating OFW at pag-aralan natin kung ano po yung increase na hindi ganun kabigat at hindi nila ganun mararamdaman. Kasi ito nga po ay sinasabi ng mga OFW kong konting kibot daw pag may increase sa SSS contribution, sila kaagad. May increase sa pag-ibig, sila kaagad. Ngayon dito sa PhilHealth, parang sila raw yung guinea pig para sila yung tinitestingan muna kung approve ba o hindi bago testingan yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, Kong. Pero Sir Erwin, nakita ko naman po ito, no, na pangkalahatan naman po ito. Kaya lang siguro, yung timing lang talaga, masyadong mataas ang emosyon ng lahat ng tao ngayon. Correct. Kaya sa tingin ko yung timing ay mali po. Pero yan po ay batas. Kaya ang atin po, i-revise po natin kung ano yung magagawa natin, talagang tutulong po tayo sa mga kababayan Pwede natin. pwede pa ba yan at this point, batas na ho yan na medyo mabago na maaring sa IRR, sa Implementing Rules and Regulation, wag nang isama or hanggang doon na lang sila muna yung kontribusyon ng OFW? Kasi may mga sinasabi pa na by 2024, ilang taon na lang ho yan ngayon, aakyat na raw sa 5% in increments daw. So pwede ba yan na kuting-tingin ninyo muli ang batas na yan at i-reverse ng konti, alisin na muna yung sinasabing additional na increase hanggang umabot sa 5%. Kaya ba ng Kongreso yan baguhin, Kong? Yes sir, kasi nakasaad talaga sa IRR na subject for review yan ng Kongreso. Ayun. So kung meron tayong mga nakitang mali or hindi mali sir na gusto nating ayusin para makinabang ang ating mga kababayan, maaari natin gawin yan, Sir Erwin. Ayun, alright. So ngayong araw po, Kong, may mga balita na kaya tayo kasi ito po yung inaabangan ng mga kababayan natin sa ibayong dagat at this very moment. Yung iba hindi yung natutulog, madaling araw pa lamang ho doon ngayon sa Dubai, sa Saudi. Ngayon ho, alas 4 ng umaga pero gising na ho yung mga kababayan nandun at inaabangan nga kung anong mangyayari ho dito. Pero sabi po kanina ni Secretary Harry Roque, mukhang may instruction na raw po yung Pangulong Duterte sa kanya kung anong gagawin dyan at anong instruction sa Pangulo ng PhilHealth. Pero ayon po sa aking informante, mukhang ang instruction natin ng Pangulo ay i-hold muna yung increase na yan, Congressman Yap. Sir, ako naman malaki talagang aking tiwala at bilib sa ating presidente. Kaya alam ko na siya ay a-action. Pero ganun pa man, tayo ngayong araw sigurado po mapapadala natin ang sulat sa PhilHealth at mamaya po madidiscuss ko po yun sa possibility na magkaroon po ng oversight hearing ang health namin committee. All right. So, pwede ho ninyong reviewin or pwedeng i-reverse yung naunang desisyon diyan o yung pinalabas na IRR, kaya ninyong kutingtingin yan or repasuhin, Congressman. Yun lang po ang gusto nilang malaman ng mga kababayan nating OFW. Kung kaya ninyo, kasi nasa batas na yan, kaya nyo bang i-atras? Kaya nyo bang kuting-tingin yan para mabago at this point? Yes, Sir Erwin. No? Sa totoo lang, tayo po sa Kongreso, ang Senado at ang Congress, ang kayang gumawa niya at ang PhilHealth po talagang hindi nila kaya palitan ng batas. Kaya kailangan ko rin ng tulong ng ating Senado at nung iba pang kasamahan ko dito sa Kongreso na mamayang alas 3 po ay sisimulan ko na po silang kausapin. Alright. Congressman, asahan po namin yan at napakadami yung umaasawa ngayon sa inyo base dito sa mga comments sa Facebook. Aasahan daw nila yung inyong kilos at mukhang kayo pa lamang po yata ang kauna-unahang party list o grupo na mambabatas ang kumikilos ngayon kagahapon pa ho para dyan na maiayos yan yung problema na yan, Congressman Yap, sir. Sir Erwin, kasama po ito ng ating sinumpaan sa mga OFW. Kung natatandaan nyo, nung tayo nag-iikot, yun po yung sinabi natin sa mga kababayan nating OFW na ipaglalaban po natin sila pag tayo na sa Kongreso. At ito ay simula pa lang po at tayo po ay kakausap pa ng ibang pang congressman para dumami po tayo magpupush doon. Alright. Maraming salamat, Congressman Eric Goyap, ACT-CIS Party List. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Salamat po.